Laika, ano nangyayari sa'yo? I was falsely accused. Ha? Inaama nga yung music. Ano? Drama na ako dito. Ayaw niya ng music, guys. Ano ba yan? Ano ba kasi nangyari sa'yo, Laiki? Bakit ka It's all over Twitter na. Alin ba? Ano nangyari? Ano ba? They're accusing me to be so beautiful. Ha? Oh. But slight lang naman, diba? Anak ko, kung ako man mapagbintangan ako ng mga bagay na hindi naman totoo. Totoo ba yun? Slight lang naman eh. Oh, so hindi ka talagang maganda. Hindi masyado. Slight lang. Oo. Oo nga naman, kung ikaw man mapagbintangan, alam mo, gusto kitang i-encourage eh. Kaya siguro panoorin na lang natin yung kwento ng ating kaibigan na Batang Superbook. Ayan oh, panoorin mo. Asan ba? Ayan oh. Mahilig si Kenzo mag-drawing ng mga superhero. Kabisado niya ang detalye ng bawat karakter. Pero may isang animated TV program na pumukaw sa kanyang imahinasyon, ang Superbook. Una niyang napanood ito sa special screening sa simbahan. I'm excited to watch Superbook because I want to know the story of the Bible. Nang malaman ng kanyang mami Ces na ipapalabas din sa telebisyon ang Superbook, natuwa rin ito. Superbook and Flying House were our favorites at the time nung mga bata kami. So, super excited ako. And because of my experience watching Superbook na marami akong natutunan, gusto ko yung ipasa dito sa next generation, especially dun sa anak ko. Magkasamang nanonood ng Superbook ang mag-ina tuwing weekend. At habang pinapanood nila ang kwento ni Abraham, napaisip si Kenzo. Si God inask si Abraham, birth offering, si Isaac. Nagpunta sila sa mountain, tinalit niya si Isaac. Bakit po tinalit ni Abraham si Isaac? Yung story na yon nung The Test, sabi ko parang this is an opportunity for me to share to him yun nga, yung tungkol sa salvation at an early age. Ipinaliwanag ni Ces ang tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos Ama para sa lahat ng magtitiwala kay Hesukristo. Noong araw ding yon, ay nanalangin si Kenzo. I prayed to God to forgive our sin. I ask God to be my Lord and Savior. Makalipas ang ilang gabi, nagulat si Ces na gising pa si Kenzo. I read the story of Moses in the Bible. Para alam ko na pag na-watch ko na po. Kasi that's the next episode. Wow naman! Ang ganda naman ng naidulot sa kanya nung panonood ng Superbook. Kasi aside from yung nakakapag-usap kami after watching the story, sinasagot niya kung ano yung natutunan niyang lesson. At nag-advance reading pa siya ngayon. So, I was very happy. Mula noon ay walang namimiss na Superbook episode si Kenzo. At may bago siyang paboritong superhero na i-drawing. I love Superbook because Gizmo is funny. When I grow up, I want to be an animator in Superbook. I am very grateful for Superbook kasi very encouraging para sa mga parents na papanoorin nila yung mga anak nila ng Superbook kasi super ganda ng mga lessons na natututunan ng bata. Wow, ang ganda naman ng kwento ni Kenzo. Na-inspire ka ba, Ate Laiki? Oo, natuwa ako sa kanya, na-encourage ako. Sobra, ang galing no, ang galing niya mag-drawing. Naisip ko tuloy yung nangyari sa akin. Dapat hindi ko na binibig deal yun eh, no? Yung mga nang falsely accused. Alam mo, yung ang kwento mo ngayon ay nakaka-relate talaga yung mga kabataan dun sa ating episode today. Kasi napakaganda nung ating napanood kanina. Kaya ni-expect namin kayo, mga Batang Superbook, ngayon na maging active sa ating mga social media accounts. Ate Laika, pwede ba natin silang i-invite? Yes, you can just go to our Facebook website sa www.facebook.com/batangsuperbook or follow us sa Instagram at Batang Superbook at sa Twitter at Batang Superbook. Tweet with us, chat with us, and tell us whatever it is that you want to say tungkol sa episode or any comments sa show. Ayan. At alam nyo ba, mga Batang Superbook, pwede nyo rin kaming makachat kung first time mo dito. Pwede mong palitan yung pangalan mo dyan sa taas, set name.
tapos ilagay mo yung totoo mong pangalan and then para makausap namin kayo at mabanggit namin totoo mong pangalan. Kasi kapag hindi, yung magiging pangalan mo ay Super 146363222, ganun. Oo, Napakahirap mahirap basahin basahin. yun eh. Oo. Tsaka dapat din siguro mag-sign up na rin sila para meron na kayong sariling account dito sa Batang Superbook. Tsaka para maging official na Batang Superbook ka na talaga. Ate Laiki, Tama. napanood mo ba yung episode natin kanina? Oo. Sobrang ganda ng story, kaya lang sobrang, parang feeling ko kahit hindi ka bata, makaka-relate ka sa story ni Job. Kasi di ba parang kinuha ang lahat sa kanya. Nako. But then, he still chose to praise the Lord. Naku, ang dami natin pag-uusapan ngayon dahil sa experience ni Job at para sa mga napanood ninyo ngayong araw na ito. Sa ngayon, bakit hindi natin pag-usapan kung ang ating question of the day? Ready na ba yan? Question of the day! Okay, for our question of the day, ching, ayan, what would you do if you were falsely accused? Nako, what would you do if you were falsely accused? O in Tagalog, Tagalog, Talagug, yan. yan. Ano ang gagawin mo kapag napagbintangan ka sa bagay na hindi mo ginawa? Naku, nakakapuyos ng damdamin, Correct. no? O, Ako sabi ko sa'yo- din. Sabi sa'yo, makaka-relate ka Okay, eh. nakaka-relate ako, katulad kanina, di ba? O, Di ano, ba, paano ka Chris? nag-react? Sabi, anong gagawin? Siyempre, initially, parang katulad nung initial reaction ko, di ba, guys? Nagalit Naiyak. ako, Oo. naiiyak ako, sobrang wala nga lang tears, pero alam mo yung feeling na parang hindi ko to ginawa eh. Bakit nila ako pinagbibintangan? But then again, kailangan mo lang din ng time para mag-cool down and then to think correctly dun sa situation. O, tinan So, mo. I choose to forgive those people. Na nagsabing Yes. sobrang ganda mo. Yes. Oo. Ayan. Tinan mo, medyo naapektuhan yung mga tao. Ang dami namin dito kanina nagpa-party, di ba, Oo Kuya nga, Giz? sorry sa mga nagpa-party, Oo. sinalok, sina-ate lang, sorry Pero hindi naman talaga. sila na bad trip, binigyan ka lang nila ng space. O ngayon. I Ayun, like ganun. that. Oo, di ba? Binigyan. Si Job ba, binigyan ng space ng mga kaibigan Nako, niya? yan ang pag-uusapan Parang natin. hindi, Yan ang diba? pagkakwentuhan natin. Hello, Gizmo. Mag-hi ka naman sa mga batang Superbook dyan. Kasi kababalik lang yan from Tacloban. Yes! Ayan. Mag-thank you tayo dun sa mga batang Superbook sa Tacloban, Ate Laiki. Thank you sa lahat ng pumunta sa Robinson's Tacloban. Sa lahat ng nag-intay, meron akong nakita, 2 bata, parang 1 hour before, nasa Instagram natin. Thank you very much po sa pagpunta at sa lahat ng sponsors na nag-take part Oo. sa aming mall show. Salamat po sa uulitin po. Ayan. So parang it's time na para doon sa ating episode Episode recap. recap. Oh, wait lang, babalik na kami doon sa upuan Yes. namin, ha? Okay, Gizmo. See you later. Okay, thanks, bye. Ayan, so Kuya Adele, ano ba nangyari? Nako, ito na nga mga batang Superbook. Alam kong exciting ang napanood ninyo kanina at alam ko rin natuwang-tuwa kayo sa kwento ni Job. Although sa simula, medyo malungkot ang mga kaganapan. So tara, pag-usapan natin kung ano-ano ang mga sunod-sunod na pangyayari sa kwento natin ngayong araw na ito. Okay. Una, nakita natin from heaven na si Lucifer ay nakikipag-usap kay God. Sobrang lakas ng loob talaga niya, no? Hindi ko talaga maintindihan yan, Ate Laiki. At ang sumunod na mga nangyari, makikita natin na si Job ay may pinagdaan ng iba't ibang mga pagsubok sa kanyang Yes. buhay. At ano-ano yung mga pagsubok na yan? Nandyan yung namatay yung kanyang mga cattle and anong tawag doon? Livestock. Lahat yun, nakuha. Namatay yung kanyang mga anak. Na wala yung kanyang, ano ba yung nawala sa kanya? Health. Tinanggal yung kanyang health. Tapos ano pa? Properties. Oo, Lahat ng properties niya nawala. Naku naman. Grabe ang suffering na pinagdaanan At ni Job. to top it off, nagkasakit siya ng bonggang-bonggang sakit. At hindi lang basta sakit, hindi lang ito isang pirasong pigsa. Sobrang daming pigsa sa buong Correct. katawan niya. Sige, isa-isahin natin. Pwede ba natin ipakita yung loss of property? Ayan pala, pigsa. Ayan o. Kita ninyo, isipin mo, isang pirasong pigsa lang, kunwari ang tumubo sa balat mo, masakit yan. Paano pa kaya kung yung buong katawan mo ay merong mga ganyan? Sobrang sakit yan, mga batang Superbook. Meron pa, nawala yung kanyang mga anak. Correct. Lahat. Walang natira. Ubos. Ayun o. Tapos, ang nakaligtas lang doon ay isang servant. Tama ba? Para sabihin sa kanya na Job, ang mga anak mo ay namatay or mga anak mo ay biglang may tumamang something dun sa bahay at naging ruins nagpa-party yung mga anak niya, diba? At ito pa malupit. Patapos lahat ng ito na pinagdaanan niya,
makikita mo pa na yung kanyang mga friends na nakikipag-flip-topan ata sa kanya. Flip-top talaga. May flip-top na Ayan, no, pangyayari. pinagbibintangan siya na baka daw may kasalanan si Yun. Job na hindi inaamin. Kaya doon nangyari ang lahat ng ito sa kanyang buhay. At hindi lang yun. Hindi lang yung kanyang mga friends. Pati ang kanyang wife. Sobrang sakit nito para kay Job kasi alam niya sa sarili niya at alam ng Diyos at ng buong kalangitan na wala siyang ginagawang masama. Yes. Ang masakit dito, kasi itong tropa niya, yung apat na, tatlong friends niya yun. Nagpo-falsely accuse sa kanya kasi parang umamin ka na, Job. Kasi, di ba, hindi ka naman ma-afflict ng ganyan or hindi ka naman magkakasakit ng ganyan, hindi naman kukunin sa'yo ang lahat kung wala kang masamang ginawa. Tama. Kasi yung view nila noon, feeling ko hanggang ngayon, kapag ka meron kang bagay na masamang ginawa, kakarmahin ka. Laging ganun ang... Laging ganon yung view. Pero yung nangyari kay Job, hindi naman siya kinarama dun eh. Ang nangyari kay Job, tinest yung faith niya ni God. Right. So, ako iniisip ko, lagi ng ganyan eh, kapag ka, yung testing of faith, inisip ko, more than the testing of faith, siguro mas magandang sa ngayon, ang isipin natin, it's an opportunity to trust God, hindi testing. Kasi pag testing, parang nandun pa rin yung performance. Diba? Mga batang superbook, minsan, diba, sa school, kapag ka sinabing test, kailangan perfect, kailangan mataas. Kasi, kailangan mo makapasa or kailangan mo maganda yung maging resulta sa'yo. Pero pagka inisip mo na itong lahat ng mga nangyari sa buhay mo ay opportunity to trust God, may iba yung perspective mo kasi alam mo lang na hinahawakan ka sa kamay ng tatay mo sa langit. Kasi ang totoo naman nun, kaya kami testing at kaya kailangan mong makapasa, ibig sabihin, naintindihan mo na ang sitwasyon na kung ano ang iyong pinagdadaanan, o kung ano man yung sitwasyon na iyong kinasasangkutan sa panahon na yon. At ano ba ang nangyari kay Job? Hindi naman basta dun lang natapos yung kanyang kwento. Actually, may magandang nangyari sa kanyang buhay at ito yun. Tan! Ang nangyari sa kanya, Na-restore. na-restore. Yes. Ang lahat ng kanyang mga anak na namatay ay hindi naman nabuhay ulit. Pero ang nangyari, nagkaroon siya ulit ng mas marami pang mga magaganda at mga gwapong mga anak. Tama. Ibinalik din sa kanya ng mas siksik, liglig at tumaapaw ang lahat ng nawala sa kanya. Pero Okay. hindi naman siya nadagdagan ng asawa, isa lang. Ayan, Oo. sige, siguro magbasa tayo ng mga comments ng ating mga batang superbook ngayon, no? Alam ko nag-post ka, Ate Laiki, kahapon. Oo, at alam kaya ko lang maraming hindi sinabi yung mga batang superbook. Well, yung iba nag-PM lang. Sabi PM ni lang, oo. Super Allen, hello Allen Craig. Hello, Alan sabi Craig. niya. Lagi nandyan yan. Tsaka si Mark Bondok. Si Mark Bondok ngayon lang daw nakabalik. Sabi Oo. niya, I will hold my temper and anger, tapos then I will pray to God. Yun. God, please forgive my classmates. I know they are good. They just forgot to pray for you. Wow. O, diba? At very inspiring naman yung sinasabi niya kasi talaga naman totoo siguro yun sa buhay niya, no? Correct. Hindi naman to nagbabluff lang siya. O, ina-accuse na naman natin siya. Di, parang feeling ko yun talaga. Oh. Sabi, ayan, si Super Dave 28, I will control my temper and I would pray for Sino them si and Dave for you." 28? Bago ba si Dave 28? Hindi ko alam. Hello, Dave 28, kung sino ka Oo man. Oo nga, Good hello. morning. Ayan. Ako nahirapan ako makapasok sa internet ngayon, pero alam ko may mga makachat na tayo ngayon na 19 from different parts of the world. Wow! Hello, Ayan, hello po mga sa batang inyo, superbook. mga Hi sa batang inyong superbook. lahat dyan. Pakisagot naman yung aming question of the day. Ano ang gagawin mo kapag pinagbintangan ka sa isang bagay na hindi mo naman talaga ginawa? Yan, kung nasa chatroom kayo ngayon, just type your name and from what country you're from. So we can acknowledge you. Tama? Tama? Okay. Sige, meron ka pa bang mga comments dyan? Nako, sabi dito ni Super Dave, binasa mo na pala to, no? Hello, Grace, si Pronisert, ayan. Ayan. Parang nahirapan siya. So, pag napagbintangan ako, sabihin ko, ipakita lahat ng ebidensya. Tama. Si Super Friend. Super friend. Super friend. Okay, point ka dyan, friend. O, Hello. sige. Tama, ipakita lahat ng ebidensya. Ebidensya. Oo nga. Okay. Sige, basahin ko tong sa chat. Sabi ni Joanne, sabi niya, sabi niya, kasi tinanong ko siya, sabi niya, ate, ano po ba, panghuli na sagot o yung pang normal na tao? Sabi niya gano'n, pero ito yung naging sagot niya. Itatanggi ang paratang ng mahinahon at makikiisa sa paghahanap na tunay na may sala. It will start sa prayer to humble my heart and also to ask for guidance para i-lead sa truth. Jesus will be my defense. I know He is with me sa bawat battle. Ito naman, sabi naman ni Super Saiyan.
Super Saiyan. Ako, haharapin ko ng buong tapang at sasabihin ko ang totoo. Oh, wow. Maraming salamat sa iyo, Super Super Saiyan. Saiyan. At nandiyan din si Super Sydney. Hello from Santa Monica, California. Hello. Wow, ang layo naman. Hello, Ang layo. Sydney Rain. Layo mo Gabi pala. ngayon dun ah. Akala ko nasa Cebu lang siya eh. Oo Yung nga pala- eh. Gabi Ang layo. ngayon. Tama ba, Sydney? Gabi ngayon dyan, diba? Ayan, si Super Micaela naman daw, sasabihin niya daw ang totoo at mag-e-explain siya. I think yan din ang ginawa ni Job. Oo. Di ba? Nag-explain siya. Ikaw, Ate Laiki, meron ka pa ba dyan? Oo, meron ako yung friend ko si Mark, sabi niya. Sino? Sinong Mark? Mark, friend ko sa church, sabi Okay, niya. okay. Admit nothing, deny everything. Sabi niya yun. Pero sabi niya, in all seriousness though, I will try as much as possible to prove my innocence. Nako, ang dami naman palang sumagot ngayon ng mga batang Superbook at nakiki-involve sa ating usapan ngayon. Invite nyo rin yung iba ninyong friends na mag-log on na rin dito sa ating www.batangsuperbook.com/interactive para makasama namin dito sa live webcast Correct. ng ating Batang Superbook. Ngayon, alam ninyo, mga Batang Superbook, alam ko na hindi lang si Ate Laiki ang nakaranas nito, maging ako at marami pa sa atin ang nakaranas ng ganitong uri ng mga pag-aakusa na hindi mo naman talaga ginawa. Pero naniniwala din kami na kaya sinulat ang kwento ni Job kung bakit nangyari ito sa buhay ni Job ay para magsilbing aral ito para sa ating lahat. At alam ko na sa napanood natin ngayong araw to, natutunan natin na manatili sa ating pananampalataya sa Panginoon no matter what. Alam mo, Ate Laiki, paborito ko tong Job, kasi nung unang beses na napanood natin to, alam mo, ako talaga naging emotional ako eh. Oo. Medyo Promise, oo. medyo na bother ako. Sabi ko, grabe pala yung pinagdaanan ni Job. Hindi ito simpleng nagkasakit lang ng simple, ng isang pirasong pigsa, kundi sandamakmak sa buong katawan. Correct. Hindi lang siya namatayan ng isang anak, kundi lahat sa isang party. Tapos, ano pa, nawala lahat ng ari-arian mo. Parang, kunwari, ikaw na yung sing level ng yaman ni Pacquiao. Tapos nawala lahat yun. Sa isang iglap, Ganun lang. sa isang Inis na. araw, ching! No more. Ikaw, Ate Raiki, anong gagawin mo pag nangyari sa'yo? Nako, di ko alam Alam mo, talaga. sa totoo lang, parang kahit na love ko si God and all, it's hard to comprehend that time kung mangyayari man sa akin yun. Siguro maluloko ako. Baka maloka ako. Kaya parang feeling ko, it will take really huge grace, or hindi naman, huge awareness of God's grace bago yun ibigay sa akin ni God. Yun. Ayun, yun lang, yun yung isip ko. Kasi sobrang feeling ko baka masira yung ulo ko. Pero, alam ko naman that all things work together for good. To those who love Him. Oh, totoo naman yun. Totoo naman yun na. Pero kapag ganito ba katindi, di ba? Parang hindi ko talaga ma-imagine na pag ito ang nangyari sa akin, ako mismo, hindi ko maiintindihan kung Lalo, bakit may anak nangyayari ka, na. may anak ka na ngayon. May baby na ako. Minsan nga, ito si Job, nawala yung lahat ng kanyang ari-arian. Minsan nga, pag kulang lang yung sweldo mo, tawag ka agad sa HR. Tatanong mo, ano nangyari din sa sweldo mo, bakit kulang? Tapos, yung pa kayong buong ari-arian mo, mawala lahat, di ba? Oo. Makaltasan ka nga lang ng 1,000, kulang na lang pag wala ka. Di ba? Ikaw, Ate Laiki. Siguro yung mga batang Superbook natin, hindi naman sila makaka-relate dun sa sweldo. Pero isipin nyo na lang, sa allowance nyo, kunyari, may budget cuts ang ginawa ang mommy nyo. Diba? Parang, anak, instead na 100 a day, anak, pwede bang 70 pesos na lang? O diba? Siyempre, ikaw, nasani ka 100 a day, tapos kinat ng 70 pesos, mag-aalburuto ka, naman, ganyan, lalala. Magre-reklamo ka, diba? Pero ang ano doon, isipin mo lang din na kaya mo pa rin naman to live ng 70 pesos. Oo, Yung tapos nakakatuwa. aakusahan mo pa yung nanay mo na, kaya mo lang ito binabawasan kasi galit ka sa akin. Oo. Tapos aakusahan ka naman ng nanay mo, dati nga 50 pesos lang yung baon mo, nagkakasya ngayon 70 Oo, mil, sobra pang correct, 20. correct. Ano pa, ano bang pinagkagastosan mo? Siguro, may mga iba ka pang naglagi ka siguro nagko-computer. Nagdodota, o siguro. nagdodota. Alam mo, kanya-kanyang bintang lang yan eh. Pero, the truth will always set you free and the Correct. truth will prevail. Ganon din yung nangyari sa buhay ni Job. Kaya mga batang Superbook, sagutin na ninyo yung ating question of the day para mabasa namin dito. At meron ata ditong sumagot si Super. Ayan na nga sinasabi ko. Yan. Si Super 14329522239. Sasabihin ko ang totoo at mag-e-explain. Pero at the same time, ire-ready ko ang sarili ko kasi alam ko na may possibility na hindi ako paniwalaan. Kasi sa panahon ngayon, mahirap na maniwala kasi may mga scenarios na yung iba, uma-acting lang. Pero alam ko na God knows kung ano yung totoo at malinis ang
Konsensya ko. Konsensya niya. Sabi Ebidensya, konsensya, yan talaga. Konsensya. Oo. Sabi ni Super Phonics Oo. si Princess. Hello, Hello, Princess. Princess. Good morning. Magsasabi po ako ng totoo. Ipaglalaban ko po yung karapatan ko. Yes, way to go, Princess. Tama yan. Kapag kasi iba naman yung challenge ni Job, iba din yung challenge natin ngayon. Kapag ikaw ay naakusahan, kailangan with all humility pa rin kahit nakikipaglaban ka ng karapatan mo. Okay? Ayan. So, alam mo, looking back, dun sa episode natin kanina, naisip ko may favorite ako na scene doon. Yung scene na sinabi ni, nagrereklamo si Job, diba? Tapos sabi ni God, nung dumating na si God, nasaan ka nung nilaalang ko ang mundo? Oh, nasaan ka nung nilalang ko ang mundo? Sabi ko, ala, ito yung time na, yun yung time na umiiyak ako. Kasi parang sabi ko, oo nga naman, oh. Parang yung hair ko lang yan, kailangan hinahawi, di ba? Parang ganon. So, parang iniisip ko, parang si God, minsan nahahawiin ka din out of His way kapag yung plano mo, hindi naman ano dun sa plano niya, kapag yung reaction mo, OA na. Although, gagawin niya pa rin yon with love. So, anong nangyari no? Nung sinabi ni God kay Job, nasaan ka nung nilaalang ko ang mundo? Ako din, sabi ko, meron din akong mga questions sa buhay ko. Ikaw, Batang Superbook, meron ba kayong mga questions sa life? Bakit nangyayari to? Bakit kailangan, kunyari, hiwalay ang parents mo? Ba't kailangan maghiwalay ni mommy, ni daddy? Ba't kailangan ganito na lang yung lipatan kong na school o lipatan namin na bahay? We ask a lot of questions. Pero ang tanong ko sa inyo, kapag ba nasagot ni God yung questions nyo, titigil ba kayo sa pagre-react ng ganyan? Tama. I don't think so. Kasi feeling ko, ang gusto ni God na ituro sa atin is that huwag ka mag-question ng mag-question. Mag-trust ka dun sa plano niya sa'yo kasi it's bigger than, you know, whatever it is that you're looking for. It's bigger. Mas malaki yun sa plano mo na naisip mo sa sarili mo. Kasi diba, His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. Ayun nga, pinapaalala nga sa akin ngayon ni Mark Bondoc, yung unang beses natin napanood yung Job, tapos yung episode din natin sa Batang Superbook, ay yung namatay yung ano ko, alaga kong si Handy. Oo, si Ayun, Handy. pinapaalala niya sa akin, Kuya Adel, di ba namatay si Handy, naalala mo? Correct, Sabi ko, correct. ayan, pinaalala pa niya. Sabi ko, parang nung mga panahon na yun, kasi wala pa akong baby noon at saka single pa ako noon, parang sa akin, lahat si Handy na. Naiiyak ako noon, di ba? Pero nung binawi siya ni Lord at naintindihan ko yung purpose niya, doon ko na mas naintindihan na dapat pala akong matutong mag-let go sa mga bagay Tama. na hindi nagla-last forever. Kasi ang mga hamster ay 2 taon lang po talaga ang buhay. Okay. So wala talaga akong magagawa doon. Nag-extend na nga, 2.5 na nga siya noon nung namatay siya eh. Sabi naman ni Super Grace, sabi niya, yes, Super Laika, may mga questions din po ako in life, pero nagtitiwala pa din ako kay God. Okay lang yon kasi si God, He's not intimidated by our questions. Wow! He's not intimidated by our bad attitudes and bad reactions kasi He loves us so much. But He doesn't want us to stay the way we are. Yun yung pagmamahal ni God. He loves us so much, but He doesn't want you to stay the way you are kasi He knows that you can still improve and improve for the better to become the person that He wants you to be. Diba, Kuya Adel? Alam mo, Ate Laiki, marami pang nag-comment dito. Sige, Marami ano? nag-comment dito sa Facebook naman natin. Sabi ni Eka Ngi. Hello, Eka. Hello, Eka. Ay, si Eka. Yeah, sabi niya, explain yourself, present your proof of innocence, pag dinidiin ka pa rin, war! Ay, naku. Ay, war medyo na. violent. Oo. Ay, may natandaan ako Oo. isang story sa 700 Club Asia, Batang Oy, Superbook. Kung nanonood ka? Nanonood ako noon. Oo. Ang pangalan niya si Sheena Yambao. Oh, ano sabi ni She Sheena was Yambao? falsely accused sa isang foreign country na Ng ano? nagtuturo siya. Oo. Hindi ko alam kung ano yung accusation exactly, pero ang nangyari doon, na-discriminate siya dahil Filipina siya. And then, nag-pray lang siya kay God. Tapos, pumanig sa kanya yung ambassador ng Philippines na nandun. Kita mo, kapag talaga nagpe-praise kay God, may nangyayari talaga. Correct. Hindi lang basta siya prayer na walang nakapakinig. Iyon ay pinakikinggan at inaaksyonan ng ating Panginoon. Sabi ni Ate Sheila Gonzalez Salud. Hello, Ate Sheila! Hi! Sabi niya, tatanong ko muna kung ba't ako ang napagbintangan at kung ano ang pruweba. Tama. For sure, may butas yon. Saka ako mag-e-explain. Pag di pa rin naniniwala, lalabas din naman ng katotohanan. Kawawa naman siya kasi mapapahiya siya kung Correct. sino man daw yung nagbibintang. At ito pa yon. Basahin mo din tong comment ko, Kuya Adel, ha? Sino yan? Sino yan? Sheila. Si Sheila, o sige. Nagmamakaawa Push mo yan. pa.
Ayan, maraming salamat sa iyong reply, Ate Shela. At namimiss ka na namin. Balik ka na dito, bilis. Ayan. Meron pa dito, sabi naman ni Super Obed de la Cruz. Hi, Obed. Kuya, history let us know that accusations and linkages happen. Talaga daw nangyayari yun. Kahit noon pa. Okay. Kahit daw yung mga early Christian are accused of charges na hindi naman nila ginawa kahit na yung fact na sila ay nagsaserve sa Panginoon. Same thing with Job. Correct. He is a faithful man of God. Sobrang mahal niya si God. Sobrang in love siya sa presence ni Lord. Pero this time, dahil daw lahat ng mga kabutihan ng Panginoon ay ipinakita sa kanyang buhay, sabi ni Satanas, sabi ni Lucifer, sige nga, subukin natin. Buhat hindi natin tanggalin isa-isa ng kung anong meron ka, tingnan natin kung hindi kanya isumpa. Tama. Tanong ko sa inyo mga batang Superbook, quick question lang, pwede nyo sagutin sa aming chatbox. Kapag ba kinuha sa'yo ni God, kunyari yung pinakamahalagang bagay sa buhay mo, will you still praise Him? Ikaw, Adele, will you still praise God? Alam mo, nangyari na rin sa akin to for a time. Kukwento ko na lang nung way back, I think April 2011 yun, nung nangyari. Ay, 2010, 2009. 2009 nangyari yun. Bagong-bago ako sa faith ko noon kay Jesus Christ. Tapos, kagagaling ko lang sa isang meet up with my college friends. Tapos nagkwentuhan lang kami. Then gulat na gulat sila kasi naging Christian na ako. Tapos naging iba na yung kung paano ako magsalita, kung paano ako mag-share about my testimony. Ngayon itong mga kaibigan ko na to, gulat na gulat kasi kilala nila kung sino ako dati. Ngayon, nung araw na yun, late kami nakauwi dahil sa kakakwentuhan namin tungkol kay Lord. Grabe yung kwentuhan namin. At ito na nga, pag uwi ko ng madaling araw, masaya-masaya pa ako kasi bagong-bago yung waveboard ko nun. Nag-waveboard ako pa uwi. Biglang may kumat sa akin na isang scooter na may 3 lalaki at may dalang kutsilyo at hino-hold up ako. Kinukuha yung waveboard ko, kinukuha yung laman ng bag ko na nandun yung buong sweldo ko for that cut-off. Dako, sabi ko talaga, grabe yung pagtetest sa akin. Sige nga, i-prove mo sa akin na mahal mo ako despite that. Alam mo kung anong nangyari, mga batang Superbook? After noon, nahablot yung cellphone ko. Tumakbo sila. Bit-bit yung waveboard ko. Tapos, ako, ang una kong ginawa kaysa sumigaw ng tulong, dumapa ako sa Panginoon at sinabi kong salamat Panginoon dahil hindi ako namatay. Pero yung bag ko, na-preserve ko, nandun pa rin yung pera ko. Yung waveboard mo, yun yung time na usong-uso yung waveboard at ang mahal-mahal niya, diba? Oo, sobrang mahal pa noon. Actually, mga 2.5 pa ata siya that time. Tapos, syempre, tinangay nila. Pero after ko mag-pray, pagdilat ko, nakita ko gumigewang yung scooter nila kasi sobrang bigat ng waveboard. Nalaglag yung waveboard, tapos kumaripas sila ng takbo. Ang natanangay lang nila yung China phone ko. Yun lang, wala na. Tapos hindi naman nila nakuha yung buhay ko, hindi nila nakuha yung buong sweldo ko. Isipin mo, Ate Laika, that's a very moment where I can prove my faith in God despite everything. And you know what? That day, nag-report kami sa police and after a few hours, nag-swimming na yung buong pamilya namin, nilibre ko sila. Kasi hindi nakuha yung pera Hindi nakuha mo. yung pera namin. Correct. And it's time to rejoice. And I shared to them what really happened and kung paano ako niligtas ng Panginoon. At totoo yun, literal yun na dumapa ako sa kalsada just to thank God that I am alive. Tama yan. Parang katulad din nangyari, nanakawan ako ng phone. Naku, ayan na nga. Oh, Ayan, na. sobrang, March yan, nanakawan ako ng phone sa jeep, sa loob ng jeep. And then after that, nalutang ako, pero I think... lumutang ka? Lumutang yung pakiramdam ko. Okay. But I thank God kasi ang nangyari, hindi ako nasaktan, hindi ako tinutukan, hindi ako sexually abused, di ba? Hindi ako nahawakan or something. Parang, nung time na yun, pagbaba ako sa jeep, lutang ako, naglakad lang ako talaga mula dun sa malapit sa PNR station sa Buendia hanggang dun sa fire station ng Yakal sa may Makati. Sobrang gabi na yun, sabi ko. Tapos nag-pray lang ako, Lord, hallelujah, hallelujah. Ganun ako, nag-ganyan, hallelujah. Tapos pagka ganon, report ko sa police, ganyan. After how many months, walang nangyari. Hindi naman nabalik yung phone ko. But then, I just prayed to God na, Lord, sabi ko, yung phone kong nawala, alam ko, papalitan mo to ng mas better. Then, parang two weeks ago, nagkaroon ako ng bagong phone. At hindi lang siya bagong phone, no? Isa siyang iPhone. Oo, isa siyang iPhone. O, di ba parang nangyari lang kay Diba? Job? Ni-restore ni God kasi parang at that time, Hindi lang ni-restore, mas siksik ligliga tumaawa pa. tinuturuan din tayo ni God na huwag tayong maging, ano ngayon, huwag nating yakapin maigi yung mga bagay-bagay kasi ito ay
mga panandalian lamang. These are fleeting things. Ibig sabihin ng fleeting, nawawala, temporary, hindi siya habang buhay sa buhay natin. Ang gusto ni God makita is that yakapin natin siya. 'Di ba? Ayan. Pag niyakap natin siya, then we'll have everything. Yan, sabi naman ni Super Righteous, how cool is that? Awesome, we are one in Christ. Kaya nga Oh, eh. yan. Ang dami pang nagsabi dito, okay po, thanks. Marami po akong napagdaanan, pero po ngayon, safe pa rin po ako dahil alam ko na may nagbabantay sa akin. And that is true. Alam mo kasi, hindi lang dahil may nagbabantay sa'yo. The most important thing is, may purpose ka. At gagamitin ka ni God. This is the reason why you are here. Ba't ka nandito ngayon sa mundo? At this is the reason why you are listening to this Tama. episode. Bakit ka nanonood ng Batang Superbook Interactive? Isipin mo, magla-log on ka pa, ang dami-daming hassle. Pero eto, nakikinig ka. You know what? The very purpose why you are still alive and why God is using you right now because you are going to minister to more people. Tama. Ano ibig sabihin mo, Kuya Adel? Gagamitin ni Lord ang buhay mo para mas marami pang mga tao ang makita ang glory ng Panginoon at ang kabutihan niya sa buhay mo at para sila din ay maniwala kay Jesucristong buhay na nagbibigay ng kanyang biyaya at pagpapala para sa lahat ng naniniwala at nagtitiwala sa Correct. Kanya. Tama ba yun, Ate Laiki? Tama. Basahin natin yung comment ni Super Ed. Yes. Ang sagot ko sa tanong, syempre, hindi naman maiiwasan na magtanong tayo kay God kung bakit nangyayari ito sa atin. Aba, totoo yan. Pero always remember that, teka, nasa na? God is a better plan. God has a better plan for each one of us. All we have to do is to trust Him. Mayroon tayong hashtag ngayon sa ating chat box na tumitrending, hashtag supertiwala. O gamitin niyo yan, ha? Yan, Every time na magsasagot kayo, hashtag supertiwala. Supertiwala lang kay Lord. Kay Lord, Yan. oo. Kasi ang mga tao, they may fail you. Tama ba? Tama. Ang mga tao... Oo, kasi hindi tayo perfect eh. Ang view natin ng reality is very limited. Hindi tayo Diyos. So, wag tayong maging addict sa control. Kasi si God, hindi, ano ba to? Kasi si God, siya lang yung may control ng lahat. We just have to let it go. And just, just trust Him. Yun lang talaga yung trust eh. Ito sabi din ni Super Pronisaxer. Oh. The righteous are guided and protected by the Lord, but the evil are on the way to their doom. Tama. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig siguro sabihin niya, lahat ng mga righteous, kapag ginagawa mo ang tama, ang laging ending niyan, papunta sa Panginoon. Correct. Kapag ikaw ay naglalakad sa katiwalian, sa kadiliman, at sa kamalian, ang ending mo is doom. Or ano ba to? Eternal death. Kamatayan hindi lang ng physical na katawan, kundi eternal Spiritual. death, spiritual death, and that is the lake of fire. Correct. Hindi kami nananakot para sa mga unrighteous. Ang sinasabi po namin sa inyo, may pagkakataon pa para ikaw ay magbago. May pagkakataon pa upang ikaw ay tumanggap sa Panginoon. May pagkakataon pa para ikaw ay mamuhay ng naaayon sa will ni Lord sa buhay mo. And ano ba yung will ng Lord sa buhay mo? It is always good, pleasing, and perfect. Yes. Yan, Ayan, meron din mga discussion ng konti dito sa ating chatroom. Sabi nila, tagtanong kung Catholic ba, tapos sinagot naman na it's open to all religion. Alam mo, sino ba nagtanong? Si Super Ed yata. Ayan, Super Ed. Alam mo, wala naman yun sa religion eh. Nasa relationship mo kay Jesus yan. So, kung lahat tayo may relationship kay Jesus and we're talking about Him dito, di ang ganda, lahat tayong nag-grow kasi hindi naman porket kami ni Kuya Adel nandito na. Alam na namin lahat, hindi no. Nag-google din kami. At kinoconsult namin syempre yung Bible. Tapos kayo, kung meron kayong mga input, sabihin niyo lang din sa amin para fun, di ba? At saka, this is not about your religion and Yes. your, kung ano yung tawag dito, yung pagiging reverend mo sa kung ano yung kinaaniban mo. Alam mo, ang totoo, kung ikaw ay may tunay at buhay na relasyon sa iyong Panginoong Hesukristo, sigurado ako na mangungusap sa iyo ang Panginoon at bibigyan ka niya ng tamang daan at guidance kung paano mo siya mas makikilala sa buhay Correct. mo. Hindi naman tatanungin sa langit, anong relihiyon mo? Ang Correct. tatanong sa iyo ni Lord, May relasyon. may relasyon ka ba sa akin? Kilala ba kita? Yes. Kasi yung mga taong may relasyon, magkakilala. Aba, mahirap makipagrelasyon sa taong di mo kakilala. Ano yung stranger? Kaya dapat kilala mo si Jesus Christ. Kaya Correct. kailangan dapat buhay siya sa buhay mo at kaintindihan mo ang kanyang salita. Sabi, paano naman mangyayari yun? The Lord will guide you.
Yes. Suddenly, pag nagbukas ka ng Bible, hindi mo naiintindihan dati, biglang naiintindihan mo. Suddenly, dati, gulong-gulo ka kung ano bang ibig sabihin nito. Nung binasa mo, biglang ngayon, naiintindihan mo. Alam mo, hindi naman ikaw lang yun eh. Because the Spirit of the Lord is there to guide you. Tama. And that is the Holy Spirit. Alam mo, sobrang mahal ka ni Lord, kaya naririnig mo to ngayon. Sobrang mahal siya sa'yo, sobrang mahal ka niya, kaya mas naiintindihan mo to ngayon. I want you to understand na yung grace ni Lord naka-extend din hanggang sa'yo. Correct. Hanggang sa'yo dyan sa loob ng screen na yan na nanonood ngayon ng Batang Superbook. I want you to Correct. understand that God loves you. Yan. I think it's time. Time? It's time Saan? sa ating superhero of the day. Superhero na agad. Sabi ko, superhero na agad. O sige, sino ang ating superhero of the day, mga Batang Superbook? Si Gao, sino? Si Job! Job! Yay! Yay! Bakit si Job, Ate Laiki? Kasi siya yung nagpakita na kahit na dumadaan ka sa matinding trial ng buhay mo, you choose to praise God. Amen. Kasi literally, nung nalaman niya yung destruction ng pamilya niya, nung nalaman niya namatay yung mga anak niya, nanakaw yung mga cattle niya, he shaved his head and praised God. Yung, alam mo yun, parang he called for a fast. When his wife, yung kanyang wife, ay sinabi na, i-curse mo na si God. Para ba sinasabi niya na, ano ka ba? Kinuha na nga ang lahat sa'yo, and then you still chose to praise Him. Parang sa literal na sense, kapag ka tayo, Parang- addict ka ba? Oo. Naka-drugs ka ba, Job? Oo, Ganyan. nakasinghot ka na naman. Oo. But then, Job chose to honor God even though it hurts. Ayan, ang dami naman pong nagsabi na si Job. Sabi niya Super CD, Super Grace, Super Wow, Myla, Super sunod-sunod. Micaela, and Super Saiyan. Sila ang ating superhero of the day. At sino naman, ano naman ang ating super truth of the day? Correct. Nasa Okay, na basa super po. truth? Super truth! Tanan! Okay. We should tell the earth, we The should truth? tell the truth to those who accuse us and forgive and love them even if They don't believe us. Oh, even if they Yes, don't may believe us. condition yan. Kahit hindi ka paniwalaan ng taong nag-a-accuse sa'yo, you have to love them. Kasi una, kapag kaganyan, you have to first see in the eyes of humility. Diba? Baka naman may truth, certain truth. Pero kapag wala naman talagang katotohanan yung sinasabi niya sa'yo, baka naman yung heart mo yung medyo kailangan ng Actually. overhaul. Kasi parang pride yun eh, Kuya Adel. Oo. Pagka nagmamayabang tayo na, hindi ikaw yung mali. The fact na pinoint out mo, instead na kausapin mo siya at mag-meet kayo halfway nung inyong naging conflict, nag-accuse ka at nag-accuse back ka din, di pride yun, di ba? Parang may objection si Super Saiyan. Sabi niya, pero mas hero pa din si God sa buhay ni Job. Of Oo naman. course, syempre Yung talagang naman. ultimate superhero nating lahat yon. Pero for the story of today, ang ating superhero ng faith, hero of faith, I see Job. At ano naman ang ating super verse for today? Medyo mahaba, mga Batang Superbook, pakilista. James 1:2-4. Okay, sige. Basahin mo, Kuya. Basahin natin. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Wow. Bigat, ha? Opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Yes. Wow, ang galing. Ang ganda-ganda talaga ng verse natin today. Alam nyo, nag-minister din to sa akin. Yun nga yung sinasabi ko, nung na-hold up ako, I consider it great joy. I just humiga lang ako, and then hindi ko akalain na may ganito palang verse na magsusuwak dun sa pangyayari sa buhay ko. At Same thing with you. Ako naman ang naisip ko kaagad, sabi ko, Lord, kung cellphone lang po yung katapat ng buhay ng isang tao, sana po ma-born again siya dun sa cellphone ko. Kasi ang dami pong kanta doon, ang dami din mga Bible doon, tsaka may devotionals din ako. I just hope and pray na yung nakakuha ng phone ko, i-browse niya yung mga text messages. Ano ibig mo sabihin na ma-born again? Ibig mo bang sabihin dun ay magkaroon ng Makilala bagong niya buhay? si Jesus. Exactly. Yun And lang. The truth about born again, it is not a religion. Yes. What is it, Ate Laiki? It's a relationship. It's a state of being. Yes. It's a state of being. Kapag you're born again, ibig sabihin, yung dati mong kinasanayan na hindi naman mali, lumang paniniwala ay mapapalitan ng bago, ng totoo, ng truth.
Yun yung pag Hindi na sabog-sabog, hindi na marami yung pinaniniwalaan, kundi isa lang, and that is Jesus Christ. Hindi na yung kailangan sumamba sa mga idols. Hindi na kailangan yung basta pumunta sa, alam mo, mag-perform. Yung magpahula, o sa horoscope, yan. yung mga ganyang bagay. Ang pinaniniwalaan mo na ay yung destiny mo, which Kay is God. nakasulat na sa palad ni Jesus Christ. Tama. At ikaw, sobrang in love siya sa'yo, nakatingin siya sa'yo ngayon. Alam mo, parang nalilid tayo na mag-pray para dito sa mga kabataan Sige, na to. pag-pray natin sila. Kailangan kasi mas maintindihan natin bilang mga kabataan na ang relasyon sa Panginoon ay nagsisimula sa desisyon. Desisyon na natanggapin siya bilang Panginoon na tagapagligtas. Una kasi, dapat maintindihan mo na si Jesus Christ, ito ay base dun sa, lagi natin kinakanta, the salvation poem. Si Jesus Christ ay pinako sa krus na matay, inilibing at muling nabuhay para sa mga kasalanan mo. Alam mo ba, Batang Superbook, the whole time na nangyayari sa buhay ni Jesus Christ yung suffering na yun, just like what happened to Job, ang iniisip niya ikaw. Tama. Ang iniisip niya, kapakanan mo. Kasi alam niya na kapag napagtagumpayan niya ang kamatayan, ikaw na nananampalataya sa Kanya, mapagtatagumpayan mo rin ang kamatayan at makakasama mo ang Panginoon natin sa langit kapag tinanggap mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas. The whole time, lahat ng suffering, lahat ng pagpako, paghampas at pananakit na Kanyang tinamo, ang iniisip niya, ikaw. Kasi in love sa'yo si Lord. Kasi ganun Kanya kamahal. And you know what? That opportunity, hindi yun nangyari nung 2,000 years ago lang. Pwede mo pa rin yung ma-receive until now. Kahit hindi mo nakikita si Jesus. Kasi si Jesus, lagi siyang nakatingin sa'yo. Kasi in love na in love siya sa'yo. You know what? Kung gusto mong tanggapin ng Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, pwede kang sumabay dito sa prayer natin. Paano? You just have to close your eyes. Pray this prayer na parang ikaw mismo yung nagsasabi ng mga salita na to. Mula sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na narinig ko ang katotohanan tungkol sa iyo. Panginoon, maraming salamat po kasi mahal mo ako. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa hindi ko pagsasabi ng totoo, sa pagtalikod ko sa mga bagay na tama, at maging sa hindi pagkilala sa iyo bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Simula sa araw na ito, baguhin mo po ang aking puso, baguhin niyo po ang aking buhay, at bigyan niyo po ako ng bagong buhay. Panginoon, kinikilala ko po na ang iyong pagkamatay at muling pagkabuhay ay para po sa akin. Yes. Naniniwala po ako na ito ay ginawa mo para sa aming lahat na gustong maniwala at magtiwala sa iyo. Panginoon, simula sa araw na ito, ikaw na ang maghari sa aking buhay. Ikaw na ang maging Diyos ng aking buhay. Ikaw na ang mag-lead sa aking tamang daan na tatahakin. At ikaw na ang aking magiging Diyos sa buong buhay ko hanggang sa katapusan ng mundong ito. Panginoon, maraming salamat po sa pagliligtas na nagmumula sa iyo. Nawa po simula sa araw na ito, magkaroon ako ng totoong relasyon sa iyo. Babasahin ko ang Biblia at pag-aaralan ko ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa iyo. Ito ang aking panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo, Batang Superbook, kung sumabay ka sa aming panalangin, I bet you, ikaw ay makakasama ng Panginoon pag natapos ang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat sa iyo. Congratulations dahil ginawa mo ang tamang desisyon ngayong araw na to. Ngayon, kung sumabay ka sa aming panalangin, maaari kang tumawag sa aming numbers na nandito sa screen mamaya. Ayan, ilabas natin 812-4747. Andyan din si 542-6598, 810-7717 at 810-7176. Tawag ka lang mga kabatang Superbook. Tapos, humingi kayo ng advice, magpa-pray kayo. Marami tayong mga batang Superbook dyan na pwedeng kumausap sa inyo at bigyan kayo ng mga wise counsel. Lalo na kung meron kayong mga bagay na naguguluhan kayo, kausapin ninyo yung ating mga prayer counselors from those numbers. Pwede rin kayo mag-text sa 0918-374-9282, sa 0915-149-6129 at sa 0932-724-2125. Ayan, mga Ayan. batang Superbook. Ikaw. Ayan, kung sumabay kayo sa prayer ni Kuya Adel, siguro mas maganda kung sasayawin naman natin yung prayer ni Kuya Adel. Aba? Na-excite ako sa pagsasayaw, Kuya Bakit? Adel. Ba't ka na-excite? Kasi yun yung lagi yung line na tulungan mong magsimula muli. Buhay ko'y aray sa'yo.
May trivia pala tayo. May trivia ba, Kuya Oo, Adel? may trivia. Bago Sige. sumayaw. Sige, bago sumayaw. Sige, May trivia ako sa inyo. Game. According kay Dr. Jennifer Jones ng clinical psychology sa US ito, sabi niya, your brain needs novelty to grow. Ibig po sabihin nun, how do you know when you're doing something that's new enough? When it feels uncomfortable, awkward, weird, and strange, or it scares you. By doing things daily that are out of your comfort zone, you allow your brain to develop new branches in its neuron tree. Isipin mo, yung sinasabi ni Kuya Adel na yan, ni Dr. Jennifer Jones, yan po ay scientific basis. Na kapag nakakaranas tayo ng mga kaunting problema, ng mga strange things in our life, o kahit yung kasing laki nung dinanas si Job, binibigyan tayo ng opportunity para mag-grow as an individual, physically and mentally. Take note, ganyan ka din-design ni Lord. Correct. Kaya nandyan yung mga sufferings and problems kasi kapag hindi mo naranasan yan, hindi ka mag-grow. Ang mga buto ng mga punong malalaki, nagdaan yan sa weathering. Kailangan muna niyang mabiyak, kailangan niyang bumuka, tsaka pa lang siya magiging puno pagdating ng panahon. At hindi naman yun instant. It will take them 3, 4, 5 years or 100 years bago siya yumabong at makapagbigay ng ng fruit niya sa mga taong makikinabang nito. See, ganun ka din, anak. Alam mo, sinasabi sa'yo ni Lord ngayon, kaya mo dinadaanan yan kasi pagdadaanan mo lang yan. Meron kang patutunguhan at ang importante sa lahat, you will share that experience to other people. Ano, ready na ba? Yes. I think ready na tayo. Pwede na tayo magsayaw, mga batang Superbook. Correct. Tumayo kayo dyan. Tas samahan ninyo kami ni Gizmo and Ate Laika as we dance the Salvation Pope. O nga pala, batiin natin si Kuya Miguel. Alika. Dito ka, Gizmo, yan, sige. Na. Batiin natin si Kuya Miguel na ngayon ay nasa Cavite. Hello, Hello. Amazing Race. Pabatiin natin yung Tanglaw Evangelical School. Hello, Church. Oh, oo. yan. Kasi nagsi-Sunday school sila pag Saturday. Ayan, alright. Sunday School on Saturday. Yay! Okay, ready na tayo mga batang Superbook. Tara na, samahan niyo Sayaw kami magsayaw. tayo, ah. Dito lang yan sa Salvation Pope. Yes, come on. Asa na? Galing talaga ni Gizmo. Sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y iligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y iligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong
Superbook na sumubaybay sa amin ngayon. Alam niyo, pwede ba natin silang i-invite ngayon na kung gusto nila mag-purchase ng DVDs? Oo naman, kailangan itong DVD set natin na napakaganda. Kung gusto ninyong ulit-ulitin ang ating mga episodes every week, ayan, panoorin ninyo ang Superbook sa pamamagitan ng pag-avail ng ating Superbook DVD ng Season 1. Nandiyan ating mga favorite na Correct. mga classics. Nandiyan yung kwento ni David, ni Daniel, Miracles of Jesus. Sobrang favorite natin yan. Correct. At ito na nga, mag-June na. Wala dito. Wala dito eh. Pero mag-June na ate, ano bang mangyayari sa June? Abang, nakita nyo to. Kita nyo to? Pakita natin si Gizmo. Oh. Pakita, direct pa. Ayan. Ayan, oh. Si Gizmo. Gusto nyo ba si Gizmo? Ako din gusto ko. Pwede natin siyang maiuwi, pero hindi ganyang kalaki. Oo. Mga ganyang kalaki Oo, lang. ganyan kalaki. Oo. Pero yun ay collector's item. Correct. At hindi mo siya basta-basta mabibili kahit sa iba't ibang mga department store or mga toy store. Ang malupit. Pwede natin makuha yung 1981 version din. Ni Gizmo, yung Yung original lolo ni version. Gizmo. Yes, yung lolo Okay ni ba yun? Gizmo. Gusto mo ba yun? Gusto mo ba yun? Gusto Oo. niya yun. And alam niyo mga batang Superbook, abangan lang ninyo yung mechanics kung paano natin Yes. ma-avail itong mga items na to, yung ating mga Superbook collectibles. Yes. Andyan si David, Goliath, si Moses, si Chris, si Joy, si Gizmo, si Gizmo. Gizmo 1981, at saka si Pharaoh. Oo. Naku, grabe. Sobrang exciting nito mga batang Superbook. Ano pang hinihintay ninyo? Abangan lang ninyo Yes, kung stay paano tuned. yung tamang pag-avail nito. Magdo-donate lang naman kayo. And then you can get all of those collectibles. At hindi lang yan, Kuya Adel, no? Sa donation nyo, hindi lang naman yun napupunta lang sa wala kasi you're enabling us to air. Katulad dito, kaya tayong may show ngayon because of the donations na nakukuha natin for Superbook. At syempre, para mas marami pang mga batang Superbook ang makapanood ng ating Yes. show sa iba't ibang panig ng Correct. Pilipinas at maging sa iba't ibang panig ng Asia. At ng mundo. Actually. Meron tayong mga friends from Switzerland, Oo. yung friends ni Miguel from South Korea, from, I think, from Thailand. Yeah, from Meron din Dubai tayo from also. Dubai, yes. From And Bahrain. from Qatar, ganyan. So, thank you very much for watching us. Ayan. Thank you very much for supporting Batang Superbook kasi hindi lang naman kami yung sinusupport nyo, sinusuportahan natin yung next generation. At marami pang mga batang Superbook sa buong Yes, mundo. Ayan. exactly. Naku, parang... Oh, ayan. Next week abangan namin kayo ulit sa panonood dito sa Batang Oo. Superbook Interactive kasi alam namin na mas marami pang exciting na pwede natin pagkwentuhan, pag-usapan at gawin dito lang sa Batang Superbook Interactive. At kung gusto nyo kami i-add sa Facebook, nandun kami sa chat box, nilagay namin ni Kuya Ad. Lagay mo, Kuya Adela, kung ano yung Facebook name mo sa mga naka-online ngayon, you add us or just PM us para kami mag-add sa inyo. Ayan. Thank you very much and see you next week. Ayan, I think it's time na para panoorin naman natin ang ating music video. Yes! Ayan, bye-bye mga Batang Superbook. Bye! See you next week. God bless you all. Keep your faith, just like Job. Wow. God loves you! Jesus loves you!